Tanong 1. Ano ang tawag sa bilang ng mga taong naninirahan sa isang komunidad? A. Kultura, B. Pamahalaan, C. Kabuhayan, D. Populasyon. Tamang sagot, D. Populasyon. Tanong 2. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng makasaysayang lugar sa komunidad? A. Bagong mall, B. Sementadong kalsada, C. Monumento ni Rizal, D. Tindahan ng toyo. Tamang sagot, C. Monumento ni Rizal. Tanong 3. Ano ang tawag sa kwento ng mga nagdaang mahalagang pangyayari sa isang puok? A. Tula, B. Kasaysayan, C. Sining, D. Pangarap. Tamang sagot, B. Kasaysayan. Tanong 4. Sino ang namumuno sa isang barangay upang mapanatili ang kaayusan? A. Kapitan ng barangay, B. Guro, C. Tindero, D. Doktor. Tamang sagot, A. Kapitan ng barangay. Tanong 5. Ano ang opisyal na markang kumakatawan sa katangian ng isang bayan o lungsod? A. Kwaderno, B. Larawan, C. Resibo, D. Opisyal na sagisag. Tamang sagot, D. Opisyal na sagisag. Tanong 6. Alin sa mga sumusunod ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng komunidad? A. Pagtulog sa gabi, B. Paglalaro sa parke, C. Pagkakatatag ng bayan, D. Pagbili ng pagkain. Tamang sagot, C. Pagkakatatag ng bayan. Tanong 7. Ano ang ginagamit upang ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pagbabago sa puok? A. Talahanayan ng presyo, B. Timeline, C. Diksyonaryo, D. Kwaderno. Tamang sagot, B. Timeline. Tanong 8. Bakit nagkakaroon ng pagbabago sa uri ng transportasyon sa isang komunidad? A. Upang masira ang kalsada, B. Upang maging madilim, C. Upang mas mabilis magbiyahe, D. Upang dumami ang basura. Tamang sagot, C. Upang mas mabilis magbiyahe. Tanong 9. Paano nagkakaroon ng pagbabago sa populasyon ng isang barangay? A. Sa pagtatanim ng bulaklak, B. Sa pagdami ng lumilipat na tao, C. Sa pagtatapon ng basura, D. Sa pagpapalit ng kulay ng bahay. Tamang sagot, B. Sa pagdami ng lumilipat na tao. Tanong 10. Ano ang ibig sabihin kapag ang patag na damuhan ay naging sementadong kalsada? A. Nasira ang buong bayan, B. Walang nagbago sa lugar, C. Lumipat ang lahat ng tao, D. May pagbabago sa gusali at daan. Tamang sagot, D. May pagbabago sa gusali at daan. Tanong 11. Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang kasaysayan ng sariling bayan? A. Upang hindi na mag-aral, B. Upang makipag-away sa iba, C. Upang maunawaan ang pinagmulan, D. Upang makalimutan ang nakaraan. Tamang sagot, C. Upang maunawaan ang pinagmulan. Tanong 12. Ano ang ipinapakita kapag inihambing ang lumang larawan sa bagong larawan ng puok? A. Ang pangalan ng mga guro, B. Ang paboritong pagkain ng kapitan, C. Ang presyo ng bilihin sa palengke, D. Ang pag-unlad sa paglipas ng taon.
Tamang sagot, D ang pag-unlad sa paglipas ng taon. Tanong 13. Alin ang nagpapakita ng pagbabago sa kabuhayan ng mga tao sa komunidad? A. Mula pagsasaka patungong tindahan, B. Pagkakaroon ng parehong laruan. C. Pagsuot ng uniform sa paaralan, D. Pagkanta ng pambansang awit. Tamang sagot, A. Mula pagsasaka patungong tindahan. Tanong 14, bakit itinuturing na puok pangkasaysayan ng isang lumang simbahan? A. Dahil bagong tayong gusali ito, B. Dahil saksi ito sa mahahalagang kaganapan. C. Dahil kulay berde ang bubong nito, D. Dahil malapit ito sa palengke. Tamang sagot, B. Dahil saksi ito sa mahahalagang kaganapan. Tanong 15. Dumami ang mga sasakyan sa bagong kalsada sa inyong puok. Ano ang dapat mong gawin? A. Maglaro sa gitna ng kalsada, B. Tumawid sa tamang tawiran. C. Tumakbo habang may kotse, D. Magtapon ng plastik sa daan. Tamang sagot, B. Tumawid sa tamang tawiran. Tanong 16, nais mong malaman ang pinagmulan ng inyong barangay. Kanino ka magtatanong? A. Sa batang naglalaro sa kanto, B. Sa mga nakatatanda sa puok. C. Sa stray na hayop sa kalsada, D. Sa turistang dumarating lang. Tamang sagot, B. Sa mga nakatatanda sa puok. Tanong 17, may proyekto sa paglilinis ng puok pangkasaysayan. Paano ka makatutulong? A. Manood lamang at magkalat, B. Mag-iwan ng sulat sa pader. C. Tapakan ng mga halaman, D. Sumali sa pagpulot ng basura. Tamang sagot, D. Sumali sa pagpulot ng basura. Tanong 18, dumami ang basura dahil sa pagdami ng tao. Ano ang nararapat mong gawin sa bahay? A. Itapon ang basura sa kanal, B. Itapon ang basura sa ilog. C. Ibukod ang nabubulok na basura, D. Sunugin ang lahat ng plastik. Tamang sagot, C. Ibukod ang nabubulok na basura. Tanong 19, bisita ang iyong pinsan mula sa kabilang bayan. Paano mo ipagmamalaki ang inyong puok? A. Ipapasyal sa makasaysayang parke, B. Ipagtatago ang mga monumento. C. Sasabihing walang maganda rito, D. Magkulong na lamang sa bahay. Tamang sagot, A. Ipapasyal sa makasaysayang parke. Tanong 20, may bagong tayong pampublikong aklatan sa barangay. Paano mo ito gagamitin ng tama? A. Ingatan ang libro habang nagbabasa, B. Umiyak habang nagbabasa. C. Magingay at maglaro sa loob, D. Sulatan ang mga pahina ng libro. Tamang sagot, A. Ingatan ang libro habang nagbabasa. Tanong 21, nagkaroon ng alituntunin sa paghihiwalay ng basura. Paano mo ito maipapakita sa paaralan? A. Hayaan lang ang guro maglinis, B. Sunugin ang mga papel sa klase. C. Gamitin ang tamang basurahan, D. Itapon ang kalat sa ilalim ng desk. Tamang sagot, C. Gamitin ang tamang basurahan. Tanong 22, ang tulay na kahoy ay naging sementadong tulay. Ano ang ugnayan nito sa pamumuhay? A. Mas ligtas at mabilis ang pagtawid, B. Nasira ang lahat ng sasakyan. C. Lumala ang trapiko sa ilog, D. Walang anumang naging epekto.
Tamang sagot, A. Mas ligtas at mabilis ang pagtawid. Tanong 23. Paano nagkakaiba ang pamumuhay sa komunidad noon at ngayon? A. Noon ay may cellphone na agad, B. Noon ay payak, ngayon ay moderno. C. Walang nagbago sa pamumuhay, D. Mas mabilis ang kalisya kaysa kotse. Tamang sagot, B. Noon ay payak, ngayon ay moderno. Tanong 24. Bakit itinuturing na mahalaga ang pinagmulan ng pangalan ng isang barangay? A. May kaugnayan ito sa kasaysayan, B. Dahil wala itong kahulugan. C. Dahil pinili lang ito sa roleta, D. Dahil ginawa lang ito kahapon. Tamang sagot, A. May kaugnayan ito sa kasaysayan. Tanong 25. Alin ang hindi magandang epekto kapag mabilis na dumami ang populasyon sa puok? A. Pagkakaroon ng palengke, B. Mas mabilis na serbisyo. C. Pagkakaroon ng bagong paaralan, D. Pagdami ng basura kung pabaya. Tamang sagot, D. Pagdami ng basura kung pabaya. Tanong 26. Bakit nagtatayo ng mga bagong gusali at health center sa isang barangay? A. Upang maging makulay lang ang paligid, B. Upang matugunan ang pangangailangan. C. Upang mawalan ng tirahan ang tao, D. Upang sirain ang mga puno. Tamang sagot, B. Upang matugunan ang pangangailangan. Tanong 27. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng kalisya noon kumpara sa jeepney ngayon? A. Mas mabagal ang jeepney sa kalisya, B. Kalisya pa rin ang gamit ng lahat. C. Mas mabilis at marami na isasakay ngayon, D. Walang anumang pagbabago sa bilis. Tamang sagot, C. Mas mabilis at marami na isasakay ngayon. Tanong 28. Bakit dapat ingatan ang kalikasan habang nagkakaroon ng mga bagong kalsada? A. Upang matakpan ang mga ilog, B. Upang manatiling ligtas ang mamamayan. C. Upang uminit ang paligid, D. Upang mabilis maputol ang mga puno. Tamang sagot, B. Upang manatiling ligtas ang mamamayan. Tanong 29, may planong sirain ang lumang bantayog upang tayuan ng tindahan. Ano ang payo mo? A. Huwag na lang magsalita kahit kailan, B. Payagan agad na sirain ito. C. Sulatan at tapakan ang bantayog, D. Ingatan ang bantayog bilang pamana. Tamang sagot, D. Ingatan ang bantayog bilang pamana. Tanong 30. Nagkaroon ng pabrika sa barangay na nagdala ng trabaho pero may usok. Paano mo ito tatayahin? A. Hayaan na lang na madumi ang hangin, B. Maganda ang lahat at walang problema. C. Masama ang lahat kaya isara ang puok, D. Mabuti ang trabaho pero solesyunan ang usok. Tamang sagot, D. Mabuti ang trabaho pero solesyunan ang usok. Tanong 31, alin sa mga kilos ang nagpapakita ng totoong pagpapahalaga sa kasaysayan ng puok? A. Paggalang sa puok pangkasaysayan, B. Pagchismis tungkol sa kapitbahay. C. Pagbalewala sa kwento ng lolo, D. Pagtapon ng kalat sa monumento. Tamang sagot, A. Paggalang sa puok pangkasaysayan. Tanong 32, kung ikaw ang kapitan, aling proyekto ang pinakamainam para sa kasaysayan at kalinisan? A. Paggiba sa lahat ng lumang bahay, B. Pagpapatayo ng pader sa barangay. C. Pagbabawal sa mga bata mag-aral, D. Pagsasaayos ng museum at basurero.
Tamang sagot, D. Pagsasaayos ng museum at basurero. Tanong 33. Bakit nakabubuti sa komunidad ang may disiplinado at nagkakaisang mamamayan? A. Napapanatiling maayos at maunlad. B. Dahil magaling sumayaw ang tao. C. Dahil nagiging masaya lang ang kapitan. D. Dahil kumukonti ang mga ibon. Tamang sagot, A. Napapanatiling maayos at maunlad.